Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 6th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Present. Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Jennifer Spy Toledo for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father in heaven, protect us in our struggle against evil. As we begin the discipline of Lent, make this season holy by our self-denial. Grant this through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. Happy Hearts Day po sa ating lahat. So, privilege. Honorable Venice Manalo, you are recognized. Hello po. Good morning po to everyone. And before my privilege speech, Happy Valentine's Day po sa aking mga kapwa Lipenyo at sa loob po ng mga ng session hall. Quiet. My privilege speech po is about nung pong privilege speech ko last October 2023 regarding po doon sa ginagawang kalsada po sa loob po ng Linville, Latag. Ngayon po, hindi daw po ito tinapos ng kontraktor at yung ginawa po nilang kalsada na hindi natapos ay nilalamok daw po at malaking porwisyon na daw po ito dahil ito po ay daan. Usually daw po ay may mga matatanda at mga bata po na dumadaan dito. And I believe na-refer na po ito before sa right committee. Maybe update po ba? Or question lang. Yan lang po. Yan lang po. Thank you po. Honorable Merlo Silva, you are recognized.
comment, Madam Chair. We conducted a committee hearing on that particular subject matter, Madam Chair, at napagkasunduan na gagawin nila. Ngayon naman ho, Madam Chair, ay at ang tingin ko dyan, it's about time na idemanda ng kung sinong kakontrata ng kontraktor. Is it the homeowners or is it the land bill? Siguro it's about time na idemanda na nila ang kontraktor. Dahil yun man, bago yan magkaroon ng construction, yan ay may mga kontrata. So sa akin tingin, ginawa natin ang ating makakaya, umakto tayo dyan. So, yun yung problema na siguro, it's between the contractor and the kung sino man ang kakontrata, Madam Chair. Kasi, Anyway, I will call the attention of the barangay captain para yes. pandin yun. Kasi Tito Merlot, di ba nag-committee hearing po kayo nung, sabi po gagawa ng paraan. Pero sabi po nung nakausap ko at nag-message po sa akin, hindi daw po binalikan kahit isang beses. Yun daw pong ginagawa. So the best way is to file a complaint against the contractor. Thank you. Honorable Aris Macala, you are recognized. Year 2010 to 2013. I love you. Good morning, Madam Presiding Officer, sa lahat po namin mga bisita. Madam Presiding Officer, may gusto lang akong iklaro at liwanagin. On my way to East District last Thursday, ako may pupuntahan doon na birthdayhan. Napansin ko ho, pag dating ko ho ng Muntinpulo, hanggang sa makadating ako ng San Celestino, medyo kahit bago ang ating mga karsada, medyo ang dali masira, para nakakrak-krak na. Siguro may dumadaan dito mga truck na mga sobrang karga, yung overloading. Tapos pagpunta ko ho ng San Celestino, napatingin ko doon sa kabilang karsada na parang barangay road na maliit lang. Ang dami hong truck na lumalabas, na ang dami hong kargang bato. Iniisip ko ho, saan ho ito nang gagaling? May nagkukwari ba dito? Ito ho ba ay alam ito ba ito ng syudad? At ito ho ba may kaukulang permiso? Kasi nagtataka ho ako eh. At dito sa East District, ang dami ho naglalabas ng truck at baka hindi ho natin nalalaman. Baka ito ay may nagkukwari dito na hindi ho natin nalalaman. At baka kung meron man, ay ito ho kaya ay nasusunod yung kung tayo may ordinansa na meron ba ditong share ng gobyerno na para mapapunta sa atin. Gusto ko lang mapaimbestigahan nito at maparefer ho sa tamang komite ba, Madam Presiding Officer. Comment, Honorable Merlo Silva, you are recognized. Good morning, Hole. Alam mo nyo, yung baka, yan ay kapatid ng kutob. Sige, ako gutom na. Pumunta ko si Kunsel Aris para humamardihan. Ako hinapadaan din at ako na may tutulungan, Madam Chair. Ay, nagkataon ho, na nakita ko rin ho yung ilan hong truck na galing ho doon. Siguro ang dapat ho natin tingnan, tayo baga ho ay may ipinasa na resolution that we are interposing no objection para sa mga kwaring yan. Dahil hindi ho natin ho alam. Hindi pa naman natin alam ho na kung kwari eh. Kaya kailangan maimbestigahan. Tingnan ho natin, if ever na tayo may record dito ng resolution na we are interposing no objection, ibig sabihin ho, yan ay kwari. Ngayon, pero kung wala ho, kung Madam Chair, kung wala, meaning to say, kung nagkukwari man sila or ano, there is something wrong, illegal. Yun ang gusto ko. Ang una ho dyan, Madam Chair, ay nilalampasan ang sanggunian. Nilalampasan ang itong LGU. Siguro, tingnan ho natin ng masusihong pag-aaral kung ano hong gagawin natin sa mga tao, sa mga gumagawa ho niyan. Nilalampasan ang power or jurisdiction ho ng City Government of Lipa. Ilang, Madam Chair. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use, Privilege,
Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, good morning huli. Noong mga nagdaanong araw, ay akin hong nadala na rin sa sanggunian ho, ito hong problema ng atin hong mga tricycle sa lungsod Dalipa. Madam Chair, hindi ho natin alam, ngayon ay bigla na lang hong namulaga tayo, dahil ho, lumubo na ang bilang ho ng mga tricycle na kolorum or illegal na tumatakbo at naghahatid doon ng pasahero sa lungsod Dalipa. Madam Chair, matay ko man hong pag-aralan, dalawang bagay din ho sinasabi ko kung pwede natin gawin. Unang-una, illegal ay ipahuli. At ang padalwa ho, ay siguro, it's about time na i-regulate ho natin. At ang akin ho, nakikita ho dyan, kung magkakaroon ho ng isang proper regulation na kung saan ho ay ang idea ho natin ay i-district ho natin. Ibig sabihin ho, natakbo na ho yan, natakbo na, ay wala hong kita ang gobyerno. Namimik up ng pasahero, naghahanap buhay, wala hong kita ang pasahero, hindi ho katulad na may prangkisa na kahit ho papano ay nagre-renew ho sila at nakuha ho ng prangkisa. Padalwa ho, hindi ho natin alam kung sino pwedeng ireklamo. Dahil ho, wala ho mga body number, ay madali ho silang gumawa ng mga bagay na illegal na hindi ho agad sila mahuhuli or hindi ho katulad ng may prangkisa, alam na ho agad natin kung anong ipe-penalize, kung paano ho sila mapaparusahan. Patatlo ho, hindi ho natin alam, ang mga ito bagay tagalipa or baka naman ho mga ito ay taga-ibang bayan. At saka pang-apat ho, natakbo na rin laang, ay nasisira ho ang karsada, isa ho sa nagbibigay ng pagkasira ng karsada, ay wala naman ng pakinabang ang atin nung pamahalaan ng lungsod Dalipa. Ang nakita ko, Madam Chair, siguro, tingnan ho natin maigit at kumari, bigyan na natin ng prangkisa upang magkaroon ho ng regulation at kumita ho ang pamahalaan ng lungsod Dalipa. At nasa ganun din ho, ang atin ng mga pasahero ay maluwag ho ang loob nila na alam nilang ligtas sila dahil ang kanilang sinasakyan ay legal na tumatakbo sa lungsod Dalipa at tayo may record dyan. Please refer it to the proper committee, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Ganun din ho, Madam Chair. Nung nakikita ho natin pagdagsa ho ng marami hong tao sa lungsod Dalipa, ay hindi hula ang dahil sa ang lungsod Dalipa ay maunlad at ito ho ay city of opportunities, Madam Chair. Ang nakita ho natin, madami na ho at iba't iba na ho ang taga-ibang bayan ang naririto. At dahil ho diyan sa pagdagsa ho ng iyan, ng mga migrante sa lungsod Dalipa, lawal migrant, ay ganun din ho ang pagdagsa at pagdami na tinatawag ho nating mga underprivileged, mga nabibilang ho sa maralit ng Tagalunsod. Na kung saan ho, Madam Chair, ay nagkikreate ho tayo ng mga squatter area. Na kung saan, Madam Chair, ay nakakita ng lupa, titirikan na, gano'n, hanggang sa dumami ho. At ito ho ay nakikita natin na ang City Government of Lipa ay may social responsibilities para po sa mga ito pag nandito na. Dahil ano man ang sabihin natin, kahit taga-ibang bayan sila, once na sila napapunta sa Lipa, we will consider them as a Lipeño after 6 months of residing here in the City of Lipa. Ngayon, Madam Chair, upang maiwasan ho ang pagdagsaho ng squatting sa lungsod Dalipa, kahit tayo nga, mag-project, mag-housing project tayo ng mag-housing project, at dagsa naman nun ang dagsa, ang mga taga-ibang bayan sa lungsod Dalipa, ay palagay ko ay wala hong katapusan ang problema. So, ang ibig ko sabihin, Madam Chair, atin hong tapusin na ang squatter sa lungsod Dalipa. May mga proyekto ang ating pamahalaan. Nandyan ho yung pabahay ng ating pamahalaan, nandyan din ho yung mga pinaplano na tayo ay magkakaroon ng isang malawak ang housing project. At nandiyan din ho ang mga proyekto ng ating pamahalaan nasyonal sa magitan ho ng isang programa ng ating Presidente Bongbong Marcos. So it's about time, Madam Chair, that we here in the Sanggunian declare the City of Lipa as a pre-squatter city. O pa sa ganun ho,
bagamat may mga Republic Act 70 to 79, yun ay mga para lang sa mga anti-squatter na mga professional squatter. Pero di sa atin sa Lipa, atin ang tigilan na or putulin na ho natin. So sa akin ng tingin, ito na ho panahon na ideklara natin ang Lipa na pre-squatter city, Madam Chair. So please refer to the proper committee at tayo mapag-aralan, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Social Services. Privilege, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, naalala lamang po natin na meron po tayong ordinansa kasama po si Konsehala Nicole sa paggagawa po nung sa parking discount ng atin po mga PWDs and senior citizen. Nais po natin itong balikan at dahil doon po sa ordinansa ay 20% discount po. At ayon din po sa pag-uusap po natin, Madam Chair, ay nabanggit nga po na baka dito po sa lungsod ng Lipa ay pwede po maging libre na rin po ang ating mga parking fees sa atin pong mga establishments po. So, nice lamang po nating ma-prefer ito, Madam Chair, sa ating komitiba upang mapag-usapan po kasama po ang mga may-ari ng mga parking lots po dito po sa lungsod ng Lipa, Madam Chair. Isa rin ko na. Okay, you are recognized po. Dagdag lang ho kay Gonzales Pay. Siguro, Madam Chair, sa committee na ako sa nire-refer to, isama na rin natin ang posibilidad na baka naman ho po pwede na ang lahat yung ngayon ng mga building struktura na itatayo sa Lipa na ipoprovide nila ay parking space, baka naman pwedeng sa underground parking. O basta ganun, no, Madam Chair, let's go on. Para maisama na rin ho sa pag-aaral. Konsehala Spy's privilege is referred to the Committee on PWD and Senior Citizens. Lead committee will be the Committee on PWD, while the privilege of Konsehal Merlo Silva is referred to the Committee on Public Works. Parang no way. Ano, land use? Ano, land use? Parking. I'm declaring a recess. Resumes. Privilege of Honorable Merlo Silva is referred to the Committee on Public Works. Privilege. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, honorable members of this august body, Attorney Violet, lagi na-attend sa hearing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Madam Chair, last time sa atin pong privilege tayo ay pinag-usapan po natin yung tungkol dun sa mga kapartner po nating school pagdating sa 50-50 scholarship na kung saan 50% sagot po ng LGU ng Lipa, 50% sagot po ng school. Dito po napag-alaman natin na ang Lasal ay hindi kasama sa mga partner schools natin. Ito po ay ni-refer sa Committee on Appropriations, nag-conduct po tayo ng committee hearing. At dito po sa hearing ay sa pamamagitan po ng Committee on Appropriations ay nangako po ang Lasal na sila po ay magbibigay ng 50 scholars doon po sa 50-50% sharing, Madam Chair. Ganon din, nangako rin ang Lasal sa atin na wala na pong condition na ibibigay ang Lasal Lipa para sa 50-50% sharing. Kasi nung una, ay nagre-require po ang Lasal ng 10 hours na assistant work o student assistant work. Pero sinabi po natin na ano pong saysay ng 50% share ng Lasal kung pagtatrabahuhin nila at gagawing parang student assistants ang mga estudyante na papasok po doon sa ating scholarship. At pumayag naman po sila. So Madam Chair, tayo po ay nagpapasalamat sa Lasal at dahil dito ay I would like
to submit my oral report dahil hindi po tayo nakapag-report, Madam Chair, to pass a resolution requesting the City Mayor to order the Community Affairs Office to start negotiating with De La Salipa for the Memorandum of Agreement of the 50 scholars of, with regards to the 50-50% sharing, Madam Chair. Madam Chair, I move that the matter be, if the majority of the members will allow, be considered as urgent, Madam Chair. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution requesting the City Mayor to order the Community Affairs Office to start negotiation regarding the 50-50% share of the scholars of the city government of Lipa, Madam Chair. The same be considered as approved for third and final reading, except from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Lina Macala Gozos, seconded by Honorable Umali Loho Manalo Silva Toledo. Objection? And Angeles, seconded also by Honorable Angeles. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And Madam Chair, I would like to inquire the status po ng ating mga resolution regarding the recognition of our partner schools doon po sa ating 50-50% sharing, so that in the next session, sana po ay maibigay na po natin sa mga school. Ready na po, Consel of your... Sige. Actually, I think it has been communicated na po with the respective staffs. Okay po. Thank you. Thank you. Wala yata nakapula dito, Benis, ano? Sabi po ni Konsehala Benis, wala daw nakapula. Baka daw, naka-record tayo, baka... Anyway, Madam Chair, number of the record. Pero nasa CCTV. Sinabi mo yun, ha? Madam Chair, second privilege, I would like to thank the chairperson of the Committee on Education, Consel Junjun Gozos. Yeah. I would like to thank the chairman of the Committee on Appropriations, Bokal Junjun Gozos. Hindi na ho magiging chairman na appropriation sa Kapitolyo. Hindi tutuloy si Mikey na gobernador. Sayang. For acting on my privilege with regards to the issues doon po sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Kahit ho medyo natagalan dahil mahaba ho ang bakasyon ni Bokal. Dahil pinaghahandaan ho niya ang kampanya niya sa susunod na to. So nilulubos-lubos ho niya ang bakasyon. Kaya lang matagal ho eh. Pero sa wakas ho kahapon natapos din. Anyway, Madam Chair, doon po sa hearing, nasabi po sa atin dahil tayo po ay, kala ko po yung kahapon, kaya ako'y maaga kahapon, yung pala yung Lunes. Pero Madam Chair, sabi po ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa, ay wala daw pong hazing na nangyayari sa kolehiyo, lalo tigit sa College of Criminology. But I am sorry, but I cannot accept the statement of our administrators, faculties, teachers, and deans na wala pong hazing, Madam Chair. In the first place, hindi po natin tatanggalin ang mga teachers kung walang hazing. Hindi po natin parurusahan ang mga estudyante na involved sa sinasabing hazing kung walang hazing na nangyayari, Madam Chair. Pero maganda, sana po ito ay wag na nating itanggi. We need to acknowledge and to accept the fact na may nangyayaring hazing sa eskwelahan. Maaring hindi nila alam, ha? May report po. May report. Okay lang, Madam Chair. May report pala eh. May report pala. Sige na, mamaya na. Yeah, nasa committee, nasa second reading Hindi ko po. nabasa.
Hindi sinasabi sa akin ng aking... Number 3 po. Thank you, Consel Avior. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading and approval of the minutes of the February 7, 2024 regular session. Any second? Seconded by Honorable Umali Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you. Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Avior Rocafort, you are recognized. Na ako'y tatayo mamaya. Madam Chair, I move that we dispense reading of Committee Report on Finance 2024-004. Any second? Seconded by Honorable Umali Manalo, Makala Toledo, Bautista. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, move that we dispense reading of Committee Report on Finance 2024-005 and the same be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Loho Umali Makala Toledo Manalo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Silence, Chair, please. may question ka naman sa number 3, ano? Papaliwanag ko na lang. Madam Chair, I would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing, on Education 2024-001. Explain ko lang po, Madam Chair, yung nangyari sa committee hearing po regarding po dun sa privilege speech ni Honorable Avior Rocafort, bringing up the complaint of a mother of a criminology student in KLL concerning some misdeeds done by some students such as hazing and drinking, and recommending the suspension of the Dean of College of Criminology pending the conduct of fact-finding investigation and said irregularities. Madam Chair, nag-conduct po tayo ng committee hearing nung pong last Monday, and base po sa sinabi ni Mr. Carmelo Pesa, ang presidente po ng ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, nag-conduct na daw po sila ng investigation para doon. Sabi din po ay wala naman daw pong hazing na nangyari kasi daw po yung pong event nung pong, ang sinabi rin po pala niya, yung pong letter na natanggap daw po natin galing po kay Honorable Avior Rocafort, and yung pong letter na natanggap din po niya, hinanap po niya yung pong pumirma doon sa letter, and wala daw pong ganong pangalan, o wala din daw pong kung yung pong pumirma doon sa letter o nagpadala po ng letter ay magulang po ng estudyante ng KLL, ay wala din daw pong anak na nag-aaral sa KLL, yung pong sumulat doon, na nagpadala po ng sulat kay Honorable Avior Rocafort saka po kay Sir Carmelo Pesa. Pero bukod po doon, nag-conduct pa rin po sila ng investigation based po sa mga kwentuhan ng mga bata na narinig po ng isang teacher sa KLL. And inimbestigahan po nila, ito daw po ay nangyari sa Padre Garcia, which is ano po to, school event po na ginawa ng criminology doon. Overnight po yata sa mga estudyante doon. So parang nagkaroon po ng, nag-inuman daw po yung mga bata. Tapos habang nag-iinuman, may mga dumadaan. Yun daw po yung mga nasakta na bata. So actually, tinanong ko po sa kanya kung ano po yung ginawa nila dun sa mga bata na nanakit, and bakit po hindi nakita ng mga teachers na nandoon, kasi po ito po ay school-sanctioned event. So ang ginawa po nila, yung pong mga teachers na nandoon, ang sabi po based from the committee hearing, tinanggal na daw po nila sa KLL, then yung po mga bata na nanakit ay sinuspend po nila for 1 semester. Yung po, Madam Chair. Pero sinabi ko din po kay Sir Balay Pesa, kasi nga po normally,
hindi po malalaman o hindi po malalaman nila kung tunay po na may naghihising kasi nga po normally po ang mga fraternities po ay hindi naman po nagpapakilala sa school, lalong-lalo na nga po kung ipinagbabawal po ito ng school. Pero nagsuggest na lamang po ako na kung in case po na magkakaroon po ng kung mapapatunayan po nila na mayroon pong hising na nangyayari sa KLL, dapat po ang penalty na ibibigay po nila doon sa mga bata ay expulsion na po sa school at hindi na po maging suspension o kung ano man po. At kung may kasama rin po ng mga teachers doon po sa hising, tanggalin din po sila sa school and ihahablan na rin po ng city government yung mga teachers o yung po mga bata na nagkandak po ng hising kung tunay po na mapapatunayan na meron pong naghihising sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Yun lamang po, Madam Chair. Thank you. Okay po, can I ask muna po kung sino magsa-second dun sa committee report? Magsa-second sa committee report. Okay. Seconded by Honorable Merlo Silva. Para recorded din Madam po. Chair, Okay? paglilinaw lang ho. According to Honorable Junjun, sinuspende ang mga bata ng One one semester at ang mga teacher ay inalis sa KLL. Tama? Opo. Ibig sabihin, totoo ang sumbong. May katotohanan. Dahil kung walang katotohanan, unfair naman sa bata, unfair sa mga estudyante, nasususpendihin mo for nothing. Yun po ay based on their investigation po. Actually po, kung ang pagbabasihan po yung sumbong o yung sulat, ang nangyayari po yung sulat po ay anonymous. Kasi po hindi nga po makita kung sino po yung sumulat and hindi rin po makita yung anak Ng kung sino. noong sumulat So, sa KLL. Ibig sabihin, whoever the one who made a letter or send a letter, ang ibig sabihin, totoo na may nangyari na ganon sa KLL, doon sa totoo Padre pong Garcia. may nasaktang mga Oo, bata. yan, oo. Pero for the information lang din po ng body, before daw po matanggap natin yung sulat and matanggap ni Sir Caramelo Pesa yung sulat, nagkakandak na daw po sila ng investigation based dun sa hearsay na may narinig yung mga teachers na may nasaktan doon sa event ng criminology sa Padre Garcia. So, nag-investigate na po agad sila at may mga bata nga daw po na nagsabi na nasaktan. So, tinuloy-tuloy na lang investigation. Kaya po, nasuspend at natanggal yung mga teacher. Yan. Thank you, Madam Chair. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Madam Chair, maraming salamat po, Madam Chair. If I may, Yes, you with the are. permission of our Chairperson of the Committee on Education, may I know from the Chairperson that doon po sa hearing conducted na ginawa po natin, what are the means o pamamaraan na ginawa po ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa to nahanapin kung sino po yung taong nakasulat doon sa according to the chairperson sa anonymous letter na pinadala po sa bawat miyembro ng konseho at kasama po sa administrador ng KLL. Ano po yung mga pamamaraan na in-exhaust nila para sabihin na wala ito, hindi ito existing na tao? Hindi po masyado namin na-discuss po, Madam Chair, yun. Pero most likely, kasi po pag tayo po ay nag-a-apply sa isang school, meron po tayong mga documents na pinifill upan. And doon po sa documents na yun, nilalagay po natin ang mga pangalan ng ating mga magulang, contact numbers and everything. For in case of emergencies din po, nakalagay din po doon kung sino po yung dapat tawagan. So most likely po, hindi lamang po na-discuss sa committee hearing, yun lamang po ang thinking ng chair. Most likely, doon muna po nila chinek sa records ng mga bata kung sino po yung magulang na nag-file o nagpadala ng sulat dito po sa Sanggunian and sa office po ng presidente ng KLL. Madam Chair, is it
are we talking about the school records, the official school records of KLL or the master list ng po mga estudyante ng KLL? Ang tingin ko po, Madam Chair, ay doon po nila ibinase sa school records. Then, tiningnan din po nila kung meron din pong most likely po hinanap din po nila yung apelyido o pinagtanong din po sa mga bata kung sino po dito yung ang magulang ay ito po. Kasi criminology students lang naman po ang concern. So, most likely sa criminology students lang din po nila tinanong kung sino po yung anak nung magulang na ito na sumulat. Based po sa committee hearing, wala daw pong nag-appear na bata and wala din daw pong magulang sa record nila na may anak po doon sa KLL. Madam Chair, did they try to look or to search kung wala ho sa official records ng KLL at dito ho nila ito tiningnan, according to them, hindi ho ba nila tiningnan kung merong sa lungsod ng Lipa na nakatira na ito ang pangalan? Because kailangan ho nating malaman kung anonymous talaga yung sulat o hindi. In order for us to know whether the letter is anonymous or not, kailangan we exhaust all efforts para ho malaman na itong taong to does not really exist. Kasi ho, doon sa sulat na ibinigay nila sa atin, kumpleto ho ang pangalan ng tao, nung magulang na pumirma. So madali po nating ma-check kung ito bang magulang na ito ay existing o hindi. Pwede nating i-check sa listahan ng ating COMELEC kung may rehistradong taong ito o hindi. Pwede nating i-check sa National Statistics Office kung may taong ganito ba na nakatira sa lungsod ng Lipa. If hindi po yan ginawa ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa, hindi ho natin pwedeng sabihin, Madam Chair, na yung sumulat, na yung letter ay anonymous. We need to exhaust all remedies, all legal remedies, and all available means para ho hanapin kung sino yung tao na yun. Yun po yung una nating punto dito, Madam Chair. Most likely, Madam Chair, hindi po nila na-check. So, tama po si Gonzalo Abior. Chinek lang po based from school records and hindi na po nila chinek sa iba pa pong agencies kung sino po yung nagsulat nung letter na yun. Second, Madam Chair, that is my first point. So we cannot conclude that the letter is anonymous because the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa does not exhaust all legal remedies and all available means to find whether this person is existent or not in the city of Lipa, Madam Chair. Dahil pag sinabi natin anonymous, non-existent yan. Pero, sinulat niya sa papel niya, pumirma siya sa pangalan. Number 2, Madam Chair, without prejudice doon po sa una kong punto, Madam Chair, meron pong findings ang atin pong committee. The findings is 1 to 10. And this happened during the CRIM days doon po sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, Madam Chair, during the celebration of CRIM days. Madam Chair, allow me to read the following definition of terms according to our law. Bullying. Bullying is when people repeatedly and intentionally use words or actions against someone or a group of people to cause distress and risk to their well-being. Physical abuse. Physical abuse is any physical force that injures you or puts your health in danger. And hazing. Hazing is defined as an initiation, besting, bastardization, raging, or disposition refers to any activity expected of someone in joining or participating in a group that humiliates, degrades, abuses, or endangers them, regardless of a person's willingness to participate. Madam Chair, based on the 3 definitions I mentioned a while ago, and I would like that to be put on record because I would like to manifest that these are the 3 definitions that we are discussing in this committee report, whether or not some of the kolehiyo ng Lungsod ng Lipa in the criminology department, including the teachers and the faculties, are guilty of hazing, bullying, and physical abuse, Madam Chair.
Based on the findings of the Committee on Education, the 10 that happened or transpired during the CRIM days, they are guilty of the 3 that I have defined a while ago. So, may nangyayari pong hazing, may nangyayari pong physical abuse, at may nangyayari pong bullying doon sa mga activities ng criminology. Madam Chair, based from the committee hearing, kasi nandito rin po yung mga students ng criminology, pero hindi naman po lahat, parang officers lang po yata nung organization ng criminology. I was asking also the students po kung meron pong hazing na nangyayari sa kanilang course, kasi po sila po magkakasama sa course ng criminology. Sinasabi naman po ng mga bata ay wala pong hazing. So, sure ako na may bullying kasi po may nasaktan, pero po yung hazing ay based po sa committee hearing, hindi po namin na-prove na nagkaroon po ng hazing. Kasi po, una po ay hindi naman po dumating dito yung mga batang nagre-reklamo. Kasi there was 4 or 5 students daw po na napatunayan na nasaktan doon po sa event ng criminology sa Padre Garcia. Pero based from investigation nga daw po, hindi daw po ito hazing. Kasi po, ang pangyayari daw po, parang nag-inuman daw po yung ibang mga estudyante. Then nung nalasing, may dumaang bata, hinawakan sa leeg, sinuntok. May mga nakakita rin daw pong tao. So most likely po, hindi po siya kasama sa hazing, kasama po siya sa bullying, Madam Chair. Madam Chair, may I know the interpretation of the chairman of the Committee on Education with regards to hazing? Because, again, I would like to make mention the definition of hazing is initiation, besting, bastardization, raging, or disposition that refers to any activity expected of someone in joining or participating in a group that humiliates, degrades, abuses, or endangers them regardless of a person's willingness to participate. Madam Chair, I would like to read. I know, Madam Chair. I would like to read. Explain ko lang yung sa side ng sa hazing po. Madam Chair, ang understanding po kasi ng Chair, ang hazing po is done by secrecy. Hindi naman po ito po gagawin ang hazing sa isang lugar po na madaming tao na hindi din po members ng fraternity yung mga nandoon. So, kasi normally po, Madam Chair, ang hazing po ay nangyayari done in secrecy, kaya nga po minsan may mga namamatay na mga bata. So, ito pong nangyari pong ito sa KLL, hindi naman po in secrecy din ginawa. Kasi doon po sa school sanction event, nangyari yung event na may mga nasaktan pong bata. Padalwa po, Madam Chair, ang hazing po ay ginagawa po sa members ng fraternity na sumasali. Most likely po, ang tawag po sa kanila ay neophytes. So, doon po gagawin yung hazing sa mga members na nasali. Based po sa committee hearing, yung po mga nasaktang bata ay hindi daw po kasali sa kahit anong fraternity. So, that's why po ang thinking po ng chair ay wala pong nangyaring hazing kasi nga po, school event ang nangyari and madami pong tao doon sa event na hindi naman po hindi ko naman po sila masabi na sila ay isang fraternity kasi nga po lahat ng mga bata ng criminology nandun. Madam Chair, they are not directly fraternity, but they are members of a group. They are the Department of Criminology, Madam Chair. And we all know that the training for the College of Criminology is different from the training of other regular courses that we have, Madam Chair, because College of Criminology is preparatory for you to enter into a profession of a uniformed personnel, whether you will be applying for PNP, AFP, Bureau of Fire, or Bureau of Jail Management. This is a group of person, Madam Chair, and according to the report, from number 6 to number 10, Madam Chair, I would like to put it on record. All members were asked to sleep in Indian seat. One of the faculty member noticed that they were instructed by her to lie down and sleep comfortably. Number 7, they share a small amount of food for lunch and a dinner in just one Tupperware with dirty hands. They were not allowed to wash their hands before meal. Number 8,
they were not allowed to take a bath before lights out on the second night, even though their bodies were full of dirt due to the crime-making mad activities during the day. Number 9, one female member was forced to eat a handful of chili and whose face was mashed with powdered chili. And number 10, the company members were forced to tie themselves together before they sleep. They straw string left a mark in their... Madam Chair, number 10 clearly states that they belong to a company. When you enter or when you go to school in the Philippine National Police Academy, hindi naman po sila member, Madam Chair, ng kahit anong fraternity dito. But ang kaso ng mga estudyante dito ay kasama na rin ho yung sa hazing na ginagawa nila doon sa kanilang mga members. So, Madam Chair, kahit ho sabihin nilang hindi indirectly, sila ho ay nagsagawa ng hazing sa kanilang mga members ng company ho nila. Kahit hindi ho nila aminin na ito ay hazing. So, 3 ho ang nakikita kong violation na ginawa nito pong ating College of Criminology. The anti-bullying law, physical abuse, which was penalized under our revised penal code, and yun pong anti-hazing natin, which also is penalized doon po sa ating revised penal code, Madam Chair. Ngayon, total, ito po ang findings ng committee. Ano po ang action na gagawin ng College of Criminology and ng administration ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa to once and for all stop these kinds of activities sa atin pong College of Criminology? Madam Chair, based po sa committee hearing, ang action po, actually ang recommendation nga po ng President, anong position ni Mr. Presa? College Administrator ng Criminology ay expulsion po ng mga students. Ano po? Yun po ang kanyang ibinigay na recommendation sa Presidente ng KLL based from committee hearing. And ginawa na lamang po ng Presidente ng KLL ay suspension for 1 semester at hindi na po niya, not for expulsion na daw po. Pero yung po mga teachers na involved dun sa school event ay tinanggal na daw po sa KLL. How about the college dean? Because, Madam Chair, accountability is very important. How are we going to instill accountability sa mga opisyal ng gobyerno, lalo't higit sa atin pong mga tinuturoang mag-aaral, kung hindi ho natin ipapractice yung accountability? Who should be held accountable dito po sa mga nangyayaring ito? Well, Madam Chair, actually po, kung ipupush through po ang ano tawag mo dito? Ang expulsion din o pagre-remove po ng Dean ng Criminology, Madam Chair, hindi na po kami naglinger doon kasi po hindi naman po ang Education and Proper Committee na mag-decide, which is dapat po ito po ay sa good government na. Pero kung kailangan po ito ma-prefer sa good government, amenable naman po ang chair ng education na bigay po ng lahat ng documents para po magamit din po ng committee ng good government ang lahat po ng nakita o lumabas po sa committee hearing para po ma-decidean din po kung kailangan nga po talagang tanggalin o hindi ang dean ng criminology sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Okay. Honorable Silva, you are recognized. Sa akin yung narinig, Madam Chair, may recommendation ang chairman at may question no, si Cancel Abior. Tama ho yun. Kaya lang, Madam Chair, ang pinag-uusapan ho natin dito, yung sulat. Sulat, according to the chairman, ay walang taong gayon, anonymous. Tama? Madam Chair, actually, ang sinabi ko po ay wala pong ganong magulang at wala rin ganong at anak. walang anak na gano'n. Sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung sino yon. According to Abior, may pangalan, may ano. Siguro, ang mangyayari dyan, the words of the KLL na Sir Baloy at sulat ng taong hindi natin kilala. Siguro it's about time na ito. Let us conduct another hearing at i-produce
nakagalang-galang na konsalabior, yung tao para i-produce. Dahil ang maliwanag dyan, paano tayo? Sulat, baka multo sumulat hindi natin alam. Sulat ito. Hindi naman natin, hindi daw kilala kung sino. Baka naman ito, sinisiraan lamang ang KLL or tayo'y pinagkakagulaan dito. Di ka? Tayo'y pinagkakagulaan dito. Siguro tingnan natin, harap yung tao, mag-hearing para yung salita ng taga-KLL at salita ng tao, ang chairman ang magbabase kung ano ang katotohanan. Well, Madam Chair, actually, dahil mahirap po yung tayo ay nagtatalo dito, so hindi naman natin alam kung totoo nga may tao. Madam Chair, actually may point naman po si Consel Merlo Silva, pero nag-conduct na nga po tayo ng committee hearing. And ang akin lang naman po, hindi po kasi mapatunayan kung may nangyari nga po talagang hazing o wala. Pero based proof sa committee hearing, ay may mga bata nga po talaga nasaktan. So, nandan yan na-committee hearing na Pero may mga nasaktan po talagang bata. Based on record, 4 or 5 students nga po ang nasaktan. So, may tunay po, hindi ko lang po siya masabing hazing, kaya po ang sinasabi ko po, most likely ang nangyari po ay bullying. Kasi wala po tayong proof na may nangyari pong hazing, kasi po wala nga po mga bata na nagpapatunay na may nangyari pong hazing sa KLL. Hindi, kung meron man lamang po sanang bata na humarap at sinabi po na sila po'y hinising, then ang report po ng chairman ng education ay meron pong hazing na nangyari sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Nandito po kasi yung mga officers po yata yun nung criminology na course. So, tinanong ko po sa kanila, wala naman po talaga nangyayari. So, yun na lang po yung aking naging desisyon. Based po sa decision ng presidente ng KLL, suspension po for 1 month, for 1 semester sa mga bata and ni-remove na po sa school yung mga teachers. Madam Chair, what you see, what you hear, live it here. Ito po'y isang panuntunan ng ito ho'y isa sa mga panuntunan ng mga nag-aaral sa mga military schools. Sinong iimik at magsasalita na may hazing na nangyari sa hanay namin? Bawal ho iyon. And, pangalawa, Madam Chair, kaya wala hong iimik dyan. Hindi ho sila magsasalita. Dahil tatakutin sila ng kanilang mga officers na umattend dito na mga walang hiya din. I'm sorry for the word. But kung pagtatakpan ho nila, ang hanay nila, kawalang hiyaan ho yun. Sinasayang ho nila ang pera na ibinabayad na buwis ng taong bayan para makapag-aral sila ng libre sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Madam Chair, hindi ho natin itinayo ang College of Criminology para sa mga walang yang estudyante at walang yang teacher na mga abuso ng kanilang kapangyarihan para ho abusuhin na ibang estudyante na gustong magpulis o gustong magtrabaho at may ambisyon silang maging pulis. Na mananahimik na lamang ho sila dahil ayaw nilang matanggal sa College of Criminology ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa na libre ang tuition. Dahil mahal ho sa ibang school, wala silang pambayad. Madam Chair, the mere fact na meron ng findings na 6 to 10, hindi ho ako naniniwalang 5 bata lang ang nasaktan. Dahil ginawa nila ito, siguro, sa lahat ng mga nagtitraining doon, pero 5 bata lang ang nasaktan. Dahil 5 bata lang ang medyo mahina ang resistensya. Yung iba kinaya nila, kaya ayaw nilang magsalita. So, Madam Chair, kinakailangan hong ayusin ng college dean ang hanay ng College of Criminology. Kung hindi ho sapat na tanggalin ang mga teacher kasi imposibleng hindi niya alam ang nangyayari riyan. Kawalang yan din yan. Madam Chair, hindi ho ako papayag na babuyin nila ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa dahil itong College of Criminology, Madam Chair, ay pet college ng ating City Mayor Eric Aprica. Na panahon ho niya, binuksan ho natin
para bigyan ng pagkakataon ng mga mahihirap na mag-aaral sa lungsod ng Lipa ng mga pag-aral ng libre at matupad ang pangarap nilang maging pulis. So, Madam Chair, aside from because we have findings, and my recommendation, Madam Chair, is that we make stronger our charter of the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, and we held accountable all the college dean doon ho sa mga nangyayari sa kanilang hanay, Madam Chair, para ho maging maliwanag dito sa mga estudyante natin sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa that Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa is anti-bullying pre-campus, anti-physical abuse campus, and anti-hazing pre-campus, and we do not tolerate such kind of activities sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, Madam Chair. So, I agree with the recommendation kasi ito may findings naman ho si ang chairman ng Committee on Education, but I insist ayun yung findings, but I insist na atin hong masusing pag-aralan ang charter ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa at muling amyendahan ito, lalo tigit doon po sa mga colleges na inilalagay po natin na may mga quota course para hindi ho natatakot ang mga bata na pag sila nagsalita, matatanggal na lang sila sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, Madam Chair. So, Madam Chair, I move that we also look into the amendment nung ating charter, and I condemn in its strongest form the college dean kung hindi ho niya aayusin ang College of Criminology ng Lungsod ng Lipa, and I will move for his removal sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa from this day up to the last day of my term kung hindi ho niya ayusin, Madam Chair. Good government yun. Madam Chair, comment lamang po, based po sa sinabi ni Consuelo Abior kanina, nag-conduct na rin po kasi kami noong Monday ng revisions ng charter ng KLL. Hindi ko lamang po kasi wala po sa akin yung listing kung alin po yung request ni Consuelo Abior na tingnan na mga charter, kung alin po doon sa charter yung papaltan. So, based po doon sa committee hearing, sinabi ko po kay President Carmelo Pesa na makipag-coordinate muna po kay Consuelo Abior regarding kung alin po ang papaltan doon sa charter ng KLL. Then saka po uli kami mag-conduct ng committee hearing after po ma-list o mapag-usapan po muna ng ayos kung alin po yung mga papaltan doon sa charter. And doon naman po sa padalwa, Madam Chair, kung ipupush through po ang removal ng dean ng criminology sa KLL, ask ko na lamang po si Consuelo Abior na i-prefer na lamang po sa committee ng good government dahil proper po na ang good government po na committee ang mag-investigate kung may pagkakamali po talaga yung dean ng criminology doon po sa nangyari sa mga nasaktang bata sa KLL. Madam Chair, Can I may I move that you refer to the Committee on Education the amendment yung atin pong, kasi ito po'y tapos na yung atin pong committee report. So, magtatapos na po dito on jurisdiction ng Committee on Education para ibalik po sa chairperson ng Committee on Education. Ito po'y magiging legacy ni Consel Junjun, ang isang maayos na kolehiyo ng lungsod ng Lipa na amin po pagtutulungan. Madam Chair, ma-refer sa Committee on Education yung amendment ng atin pong charter, not only the entire charter, not only the charter na meron po tayo ngayon, but also to review the powers and the functions noon pong ating mga colleges as well as the college dean and their accountability and responsibility para po may malinaw na pagbabasihan tayo kung sila po ba ay dapat nating parusahan o hindi. Yun po muna, Madam Chair. Hindi ko po muna ipupush through yung doon po sa amendment ng charter, maimbitahan po ang dean at doon ko po sasabunin muna. Pag nakita ko po, saka ko po sasampahan ng reklamo sa good government, Madam Chair. So, wala ko yung saka mo papalabahan eh. So, yun muna, Madam Chair. So, I move that it be referred to the Committee on Education, the review
of the entire charter, Madam Chair, of the Colegio ng Alright, Luzon. matter brought up is referred to the Committee on Education. Before anything else po, we'd like to acknowledge the presence of Honorable Renato de los Reyes of Barangay Latag. Good morning po, Kap. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, regarding po doon sa committee report po ni Consel Junjun, nais ko lang pong malaman kasi po meron lang din pong nag-ulit sa atin regarding po doon nga sa topic po natin na hazing na nangyari sa KLL daw. Paki-sensor na lamang po muna ng pangalan ng mga bata para lamang po safe din po sa atin pong public. Madam Chair, wala po akong binanggit na pangalan. Hindi, tatanungin ko po, meron po kasi ako na-receive na pangalan. Ipapasensor ko lamang po since tayo po ay nakaano. Kung tugma po doon sa mga naging biktima po. Wala akong problema, Madam Chair. Naging, Basta on the record, wala akong binanggit na pangalan. Paki-sensor lang po, Madam Chair. Tatanungin ko lang po kung yung pong mga seniors na nabanggit po na sinasabing ng hazing daw po ay ito pong si ang apelyido po ay De La Cruz at Latay. Kung meron po, Madam Chair. I reserve my right. And yung victim po, Madam Chair, ay Actually, ang apelyido Madam po Chair, ay I have Del the copy naman Rosario. po nung findings nila sa KLL. I would rather na pakita ko na lamang po kay Consela Spy and that hindi ko na po para sabihin na kung confirm kung meron nga po o wala. For the protection din po ng mga bata and their families. Madam Chair, may we request that we attach on the committee report the official memorandum issued by KLL suspending all these students and these teachers so that we know if they are telling the truth na sinuspindi nila at tinanggal nila yung mga teacher na ito. It's official. It's to be attached doon po sa committee report natin. Their official memorandum na ibinigay sa mga bata na they are all suspended. Madam Chair and sige po, Madam Chair. Mag-request na lamang po ako sa Secretariat na pakitawag na lang po kay President Carmelo Pesa para po dun sa request ni Consel Rocafort. Alright, thank Yun you lang naman po ang akin, Madam Chair. Confirm po. Madam Chair, nasa akin naman po yung list ng mga bata. Hindi na lamang po ako para mag-confirm dito. Pero kung gusto po makita ni Honorable Spy Toledo yung listing, pwede ko naman po ibigay sa kanya. Alright, thank you. Honorable Attorney Gali, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Sana po pag nagtuloy po ng investigasyon ng ating committee, pakisama na rin po yung pag-imbestiga if the anti-hazing law is applicable in this incident. For the information of our members, yung pong mga teacher, mga alumni, yung mga tao na nakakaalam na mangyayari o nangyayari yung ganong mga alleged hazing, kapag sila po ay walang ginawa, hindi lang po suspension, hindi lang po pagkatanggal sa trabaho ang pwede nilang ang mapataw sa kanila, pero ito po may kaukulang imprisonment. Pag sa anti-hazing law po, pwede kayong maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong, 12 to 15 years, etc. Pero kung di naman ho nabalda ang bata o na basta nasaktan lang siya, ito po ang pagkakakulong po ito ay 6 months to 6 years. At kung ikaw naman po ay teacher o kaya naman ay mga tao nandun sa kapaligid na alam na nangyayari ganitong hazing at wala kayong ginawa, pwede po sila makulong ng 2 years hanggang 4 years po. Depende po dun sa injury na masusustain noong bata. So sana po itong anti-hazing law ay maisama po sa may consider sa pag-imbestiga ng kaukulang parusa sa mga teachers. Actually po, Madam Chair, based sa committee hearing, sinabi ko naman po kay Mr. Pesa na kung in case po na may mapapatunayan po na may hazing na nangyari sa KLL, in the future, ay bukod po dun sa mga ibinibigay nilang penalties sa school, then dapat pong ihabla din ng city government yung mga taong concerned para po pa-implement din kung ano pong batas
yung pwedeng ipa-implement regarding po dun sa nangyaring hazing kung magkakaroon po in the near future? Madam Chair, kasi kung meron po talaga, isasabi ni Consial Abior na meron ng mga suspension or initial penalties na ibinibigay natin sa mga teachers, eh maaari may findings sila na sila ay nag-participate o pinayagan nilang mangyari ito. Ano hong ibig sabihin noon? Hindi lang po sila masususpend. That gives us an initial evidence o sabi namin prima facie evidence na sila ay may kinalaman doon. At pag yun po ay sa ganun tema na nagkaroon na ng suspension o pagbaba ng memo administratively, eh yan ho ay dapat masundan ng criminal kasi may initial findings eh. So dangerous kung mag-i-issue agad ang KLL ng mga suspension orders kasi it will lead to filing of criminal cases. We will now question later on, we will have questions later on. Nag-file tayo ng administrative case, sinuspend natin. Ibig sabihin, may nakikita kayong violation sila. Ang itatanong na sunod sa atin, bakit hindi nyo isinampa rin ang criminal case nito pursuant to anti-hazing law? Madam Chair, kaya po ang naging decision ng college president natin ay suspension at hindi po expulsion dahil based nga po sa sinabi nila, hindi po nila mapatunayan na nagkaroon po ng hazing sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. So, based po doon sa committee hearing namin, ang nangyari po ay bullying kasi may nasaktan daw pong mga bata at hindi po nakakount nila as hazing. Kasi nga po, wala din po magpatunay ng mga bata na nagkaroon po ng hazing sa KLL. So, kaya po, ang naging desisyon ng, actually po, ulitin ko lang po, ang decision po ng college din ay expulsion. Pinadala po yung decision, pinadala po niya yung recommendation niya sa KLL President. Then, ang naging decision po ng KLL President ay suspension for 1 semester dun po sa 5 bata na napatunayan po na nambuli and removal po from KLL lahat po ng teachers na concerned. Yun po, Madam Chair. Okay po, salamat po. Ang akin naman po ay respectfully beg to disagree that this is just a bullying case. Ang pagbubuli po ay yung mga ordinary days na no requirement. Papayain ka lang, lalapitan ka, or smart bully, mga ganon. Pero ito po, I can see this is a clear case of hazing. Kasi this is part of the ritual na parang sa PMA or PNPA na sila po ay pinapahirapan, given excessive force to drink, pinapagawa ng mga hindi naman dapat ginagawa. This is, I think, is a clear case of hazing. Ang bullying po is a different act. As a matter of fact, meron tayong anti-bullying law and we have a local version of anti-bullying ordinance, no? Pero this is a clear case of hazing. Ang akin naman po, wala naman po sa akin yan, pero I just want the parties and the people involved to be careful with what they're going to issue. Kasi, the mere fact na nag-issue sila ng penalty, ibig sabihin, may findings that there might be violations. And later on, pwede natin tanungin, and I will ask, nag-issue ka ng penalty, administratively suspending for 1 semester. How about the corresponding criminal liability under the hazing law? And who are you to say na wala pong hazing kaming nakita rito, sabi ng school, at ito po ay bullying lang or whatever. Who are we to say that? But some people, including me, can clearly say this is a case of hazing. So yun lang naman po sa akin. Ako po, I just want these matters to be cleared properly, no? Ang ano ko lamang is sana maging careful din ng school in issuing statements kasi it might backfire on them later on. If you can talk this in a closed door, tingnan ninyo kung ano mas maganda. But if the institution will issue statements and impose penalties, later on there will be questions, what about the criminal liability? I hope my point is will be considered if another investigation will be conducted. And thank you very much. Well, Madam Chair, comment lang po. Considered naman po yung suggestion ni Atty. Gali Angeles, pero
it's the same din po. Who am I naman din po para magsabi na nagkaroon po ng hazing, and who are we din naman po para magsabi nga po na wala pong hazing. So, hindi naman po natin mapatunayan kung meron nga pong hazing o bullying na nangyari. And besides that po, Madam Chair, ang chairman po ng Committee ng Education is willing naman po mag-conduct ng another committee hearing if ever po na may haharap ng mga bata na magsasabi po talaga sa akin ng tunay na nangyari doon po sa kanilang sa event na nangyari, na kinandak po ng criminology students doon po sa Padre Garcia. Pero until such time po, Madam Chair, na wala po ng mga bata na makapagsabi sa akin talaga kung ano pong nangyari doon sa event na yon, wala rin po akong masasabing patunay na may nangyari po talagang hazing o wala doon po sa event nila. Madam Chair, last comment na ho. Siguro, Madam Chair, para ho makakita ho natin in aid of legislation at hindi na rin ho ito gayahin pa na ibang mga eskwelahan, lalo na ngayon ho, pati ang ating mga madami na huli ngayon na nag-recruit. Nang hindi na ho ito ay lumawig pa at tayo naman ho ay makapagawa ho ng batas dito, local ordinance para po sa mga bagay na yan, ay siguro, Madam Chair, ay yung sinasabi ho, with due respect to Kagawad Abior, siguro mai-repair na ho ito sa Committee on Good Government para ho, in aid of legislation, maimbestigahan ito kung ano nga ho talaga tunay na nangyari ho doon sa Padre Garcia ho ngayon, Madam Chair. Okay po. Please refer to the Committee on Good Government. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Madam Chair, paano ho nalaman ng, paano ho hindi naman po, hindi, iba na ang tema ni Consel Merlo eh. Ano? Hindi sa din eh. Pero Madam Chair, yung kay Consel Merlo kasi kung yun din po, tapos na po yung event eh. Kung wala pong harap na mga bata na nandun po sa event na yon, wala din pong, para po sa akin, wala din pong mangyayari sa committee hearing ng Good Government. Madam Chair. Pero kung willing po yung chairman ng Good Government na i-conduct din po niya ng committee hearing, amenable naman po ako. Madam Chair, paano ho nalaman yung 10 findings? Madam Chair. Hindi, antayin na lang natin ang charter muna ho ng KLL na aayusin ni Konsehal Merlo. Pero ni Konsehal Junjun. Pero Madam Chair, paano ho nagkaroon ng findings na 10? Kung wala hong humarap ng mga bata, paano ho natin nalaman yung 10 findings? Actually po, Madam Chair, ulitin ko po, noon daw po natapos ang event, back to school na po yung mga bata, may mga naririnig po yung mga teachers na may mga nasaktang bata. So, in-inform po nung, hindi ko lang po nakuha yung name ng teacher, in-inform po nung isang teacher ang ating presidente para po masabi na may mga nasaktang bata po dun sa event ng criminology. Then after po malaman na yun, nag-conduct daw po sila ng investigation, and ito po yung lumabas dun sa investigation nila. Ang gumawa po, Madam Chair, nito, na ito pong hawak ko ngayon, ay hindi naman po yung college president natin, kundi po yung dean ng criminology. Siya rin po ang naglagay ng recommendation for expulsion ng mga bata. But how did they know ito pong 10 findings na ito, Madam Chair, if wala pong nag-appear na mga bata to testify that this happened? Madam Chair, nag-investigate po sila. Pero ang sinasabi ko po kasi, wala po, dito po sa committee hearing ko, hindi po doon sa investigation nila. Nag-investigate po sila ng kanila, yun po yung lumabas sa kanilang investigation. Pero nung tayo po nag-conduct ng committee hearing, wala pong batang umattend. Yung pong mga umattend naman pong mga estudyante ng criminology, sila naman po yung nagsasabi na wala pong nangyari na hazing. Madam Chair, ang umattend po na sa hearing natin ay mga officers ng criminology? Most likely po. Okay. So most likely, hindi sila magsasabi na may nangyaring hazing doon.
Ang kailangan po natin ay yung mga estudyante na umattend ng CRIM Days. Ang pagtataka lang po natin, bakit nung nag-imbestiga ang college din, ay nagsalita yung mga estudyante, bakit nung magko-conduct ng hearing ang Committee on Education, walang estudyante dumating. Well, hindi po ba, Madam baka hindi nila pina-attend yung mga estudyante? Sabi ko nga po kanina, kung may haharap pong mga bata, willing po uling mag-conduct ng committee hearing ang Committee on Education. So hingin na rin po ako ng tulong kay Consul Abel Rocafort dahil siya naman po ay teacher sa KLL. Baka naman po makikita niya, and sa kanya rin po pinadala yung letter, baka po matutulungan din po ako na hanapin yung pong sumulat and yung pong mga bata sa KLL para po makapag-conduct po kami ng another committee hearing regarding po dito po sa matter na ito. Wala ho akong pondo sa intelligence fund, Madam Chair. Hindi ko kayang gawin ang pinagagawa sa akin ni Consel Junjun. But Madam Chair, ang mahalaga ho dito, may findings tayo. Imposible na nagkaroon ng findings ng ito ho'y hula lang. Siyempre, itong findings na ito ay pinag-aralan noong gumawa ng findings. Huga? Bakit siya alam pa? Hindi siya alam. Dapat ang desisyon sa board, coming from the board. Hindi, nag-decision ng college president na eh. Hayaan mo sila magalampag. Kasi nasabi po kasi ni Consul Merlo Silva ay ang magde-decide na po ng suspension o kung ano po ay ang Board of Trustees ng KLL. Pero, Suspension nino. Hindi, yung mga bata. Ba hindi na, nasuspindi na eh. Bakit sususpindihin pa? Parang mali ang nangyari dahil bakit ang college president suspended? Siyempre, siya ang college president eh. Hindi. May power naman yung college president. Hindi. Naniniwala naman po ako, Madam Chair, na may power po ang college president na mag-suspend o mag-expel ng student based po sa conduct na ginawa ng mga bata sa school. Ano po? Pero That's administrative powers of the college president, Madam Chair. Yung mga Teachers? That is also the administrative power of the college president. In fact, the dean may suspend them. Ang ginawa lang ng dean ay nag-recommend siya sa college president ng suspension ng mga ito, pero pwedeng suspendihin na yan ng level ng dean on even the area chairperson of a certain department can discipline yung mga tao sa kanyang nasasakupan. Pero dito na ho ang pag-usapan natin, itong may hearing. Paano ga walang hearing? May findings na nga sila eh. Hindi yun sa board mismo. Wala na. Madam Chair, for the record lamang po, yung findings po ay galing po doon sa Dean ng Criminology. Oh. Yun nga ho. Paano siya nagkaroon ng findings kung hindi niya kakausapin yung mga bata? Tapos nung nagpatawag ang chairperson ng Committee on Education, hindi umattend yung mga bata. Ibig sabihin, minamaliit nila ang malaking chairperson ng Committee on Education dahil hindi sila umattend. Madam Chair. Hindi naman po siguro, Madam Chair. Sadya lang po malaki ang katawan ng chairman. Pero ulitin ko na lang po, Madam Chair, na po. Willing po ulit tayo mag-conduct ng committee hearing regarding po sa matter na yan. Basta lamang po humarap po yung mga complainant natin. And Madam Chair, I would also suggest that we forbid, as of the moment, CRIM Days being held outside the vicinity of the city of Lipa, Madam Chair. Actually, Madam Chair, amenable po tayo doon. Pero for the information lang din po ng body, hindi lamang po criminology na course ang meron pong sineselebrate na ganyan. Lahat po. Iba't yung pong halos lahat po ng courses sa KLL ay may ganyan din pong parang kanya pong day. Na kung paano po sila magse-celebrate. So most like, may I suggest na lamang po na lahatin na lang po muna natin na wala pong gagawin na ganon. Kung magka-event man lamang po ay dapat po ay within the school premises and hindi na po lalabas ng campus, college, Madam campus, Chair. Madam Chair. So, I would also suggest that na isasama na rin po natin sa recommendation, Madam Chair. The recommendation would be resolution
Kaya mo yan. directing the college president to... Anong maganda doon? Sir, Sir Mike, anong maganda doon? Madam Chair, recess for 1 minute. I'm declaring a Sir Mike, anong maganda doon? Session resumes. Madam Chair, I move that we pass a resolution directing the college president to prohibit any kinds of activities outside the school campus, Madam Chair. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Any second? Second. Seconded by Honorable Gozos. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Wala na pong question. Consul Aris Macala, may question ka? Wala? Wala na po. Hindi ka member. So is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, last na po, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Education 2024-002 and the same be approved for second reading. Any second? Seconded by Honorable Umali Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day. Number 1 to number 3, reclassification request of various owners located in the city of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 4, letter from the CGDH City Social Welfare and Development Officer, Ms. Lerma M. Lailo, requesting for the passage of a resolution granting authority to the city mayor to enter into a memorandum of understanding with the DSWD Field Office 4-A regarding implementation of milk feeding program along with the supplemental feeding program under the Early Childhood Care and Development. Refer to the Committee on Social Services. Number 5 to number 8, annual budget of the Sangguniang Kabataan for budget year 2024 of Sangguniang Kabataan of various barangay. Refer to the Committee on Appropriations. Number 9, letter of the Punong Barangay of Kayumanggi, Honorable Nelia R. Cuenca, forwarding a copy of Barangay Ordinance Number 002, Series of 2024. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Attorney. Okay po, isa na lang. Number 10, 11, and 12, letters of the Punong Barangay of Kayumanggi, Honorable Nelia R. Cuenca, forwarding copies of their barangay ordinances. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the following SK Barangays: Balintawak, Banay-Banay, Bulbok, Bulaknin, Bulaklakan, 4, Kumba, Gis, 11, Inusloban, Kayumanggi, Latag, Lumbang, Mabini, Malitlit, Marawoy, Mataas na Lupa, 9, 8, Plaridel, Pusil, Pag-Ulingin West, Quezon, Rizal, San Celestino, San Francisco, San Salvador, San Sebastian, 7, Santo Niño, Santo Toribio, and Tambo. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Ronquillo, Angeles, Manalo, Bautista, seconded by Honorable Toledo, Loho, Umali, Macala, Lina. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the various tax ordinances of the following barangays: Antipolo del Norte, 5, 2, 9A, Barangay Pag-Ulingin Bata, Sabang, San Celestino, San Jose, Barangay Sico, 7, Barangay Tibig. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Ba't nandito yung Sabang? Any
Second, jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Bautista, Macala, Ronquillo, Angeles. Seconded by Honorable Lina Umali, Loho, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Education 2024-001 and 002. Any second? Seconded by Honorable Umali. Objection, hearing none, as amended. Po, yung yeah. 001. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Other matters, Madam Chair. What is that? Recess for 1 minute. Declaring a recess. Madam Chair, motion for urgency po with regards to the following request. Request for classification from residential to commercial use of Romeo Domingo de la Peña with an area of 52 square meters located po at Barangay San Salvador. And request of Marciano Valencia for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 200 square meters located po at Barangay Lumbang. Motion for urgency, Madam Chair. Any second for urgency? Seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading, Madam Chair. Seconded by Honorable Umali, Rocafort, Lina, Silva. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Any Honorable Avior, you are recognized. Madam Chair, please refer to the Committee on Appropriation, the SK Annual Budget of Barangay Tres and Barangay Duhatan. Refer to the Committee on Appropriations. What is that? I'm declaring a recess. Session your shoes? I move to adjourn. Any second? The seconded session is now adjourned. Thank you so much po. Happy Valentine's.